Muling pinalilikas sa mga residente ng St. Bernard sa Southern Leyte. Sumungit kasi ulit ang panahon, kaya bumaha na naman at nagka-landslide doon. Nakatutok live at exclusive si Jamie Santos. Jamie? Mel, sa mga evacuation centers na naman mananatili ang ilang residente ng St. Bernard dito sa Southern Leyte matapos bumaha sa kanilang lugar dulot ng magdamag na pag-ulan. Nag-ikot agad ang mga pulis para palikasin ang mga residente ng Barangay Mayahay. Inisa-isa nila mga bahay dito, lalo na ang nasa tabing ilog. Nangangamba kasi sila sa peligrong dala ng mabilis na agos ng ilog at pagtaas ng tubig nito. I-force evacuation namin ngayon, ma'am. Ayaw nila mag-impake. Dahil sa hindi pagtigil ng ulan, umapaw ng tubig sa mga palayan ng Barangay Tambis 1. Kaya naman ang mga residente rito, kanya-kanya ng hakot ng kanilang gamit. Mga bus na rin ang sumusundo sa kanila para tumulong sa paglilikas. Yung ilog dito sa banda, saka yung sa baba doon sa may tulay, pumunta na dito sa barangay. Kaya nagtipon na yung tubig. Karamihan ng residente rito payag namang lumikas muli at manatili sa mga evacuation center. Gusto na rin namin sumama kasi may mga anak ako, maliliit pa. Magsipti na kami sa buhay namin para hindi kami madala ng baha. Pero ang ilan walang balak lumikas. Yung mega dike po, kailangan, paano kung may bahay kami, wala naman pangkabuhayan. May mga maliit ding pagguho ng lupa sa tabing bundok ng Barangay Carnaga. Natabunan tuloy ang ilang palayan. Ang kalsadang ito nga sa Barangay Hindag-an nasira na rin. Abot tuhod nga ang lalim ng naging bitak nito. Bumigay na raw kasi ang lupang nasa ilalim ng tulay. Hirap tuloy ang mga motoristang makatawid dito. Nagtulong-tulong na lang ang mga residente rito sa pag-alalay sa mga motoristang dumaraan. Mel, ayon kay St. Bernard Mayor Rico Rentusa, hindi pa muna nila pahihintulutang makauwi sa kanilang mga bahay ang mga residente rito hanggang hindi tuluyang bumubuti ang lagay ng panahon. Mel? Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos. El Nino noong 2010, La Nina naman ngayong taon. At ang dala po niyan, mga pag-ulan kahit wala sa panahon. Kaya ang pag-asa, nagbabala sa matinding pagbaha at pagguho ng lupa. Nakatutok si Steve Dailisa. 10 barangay sa bayan ng Sultan Kudarat, Maguindanao ang lubog sa tubig baha. Sa Nuling Elementary School, nagmistulang isla mga silid-aralan kaya agad pinauwi ang mga mag-aaral. Baha na? So anong sabi ni teacher? Anong sabi ng teacher niya? Mag-uwi na. Binahari ng tanggapan ng DepEd at Nuling National High School pero may mga estudyante namang pursigido pa rin pumasok. Tinyagari ng mga nagtatrabaho ang sitwasyon. May mga sumakay sa padjak, meron ding sumampas sa malalaking truck, makapasok lang sa trabaho. Pero pagsapit sa National Highway na nag-uugnay sa Cotabato-Davao Road, buhol-buhol na daloy ng trapiko ang kinailangang sagupain. Mabilis ding umakyat ang tubig sa Darong Santa Cruz, Davao del Sur matapos ang pag-uulan kagabi. Inabutan pa ng GMA News Davao si Inday Iliga na tuliro sa paghahanap sa kanyang 2 anak sa evacuation center. Pagsapit sa kanilang bahay, flooring na lang ang natira. Dito na tumambad ang labi ng kanyang mag-anak. Ang banggaan ng northeast monsuno, hanging amihan at easterly wind o hangin mula sa silangan ng dahilan ng pag-uulan. Pinag-iibayo pa raw ito ng La Nina phenomenon kaya above normal lang dami ng ulan kahit walang bagyong namumuo sa Philippine Area of Responsibility. Delikado in a sense na marami na sa mga lugar natin ang saturated na yung lupa, so konting ulan lang dyan talaga magbabaha, di ba? Tapos dun sa mountains natin, lalo na sa mga southern Leyte, di ba, nagkaroon na ng mga landslides kasi nga medyo basang-basa na talaga yung lupa. Kung magpapatuloy pa rin daw ang pag-uulan hanggang sa buwan ng Abril sa mga nasabing lugar, mas lalong dapat maghanda. Ang panahon na nag-uulan noong April, premonition pala ito na magkakaroon tayo ng Ondoy, ng pagbaha kay Ondoy. So, tinitingnan natin to na baka mangyari ulit yung ganon. Habang sobra-sobra ang pag-ulan sa Katimugang Luzon, Silangang Visayas at ilang bahagi ng Mindanao, makulimlim na papawirin at paminsan-minsan pag-uulan lamang ang nararanasan dito sa Metro Manila. Kaya naman problema raw yan, lalo't papalapit na ang tag-init. Hanggang ngayon kasi nasa below normal pa rin ang water level sa mga dam. Ang Angat Dam na pinagkukunan ng tubig ng Metro Manila nasa 202.51 meters. Kapos pa rin ng 9.49 meters sa normal level. Pero hindi lang sa Pilipinas nakararanas ng abnormalidad sa panahon. Ang disyerto ng Saudi Arabia, inulan na rin. Nag-zero visibility pa nga.
Nagresulta ito sa paglubog sa tubig baha ng maraming lugar sa Jeddah. Hindi halos madaanan ng mga underpass. Ang climate change ang itinuturong dahilan sa kakaibang panahong dinaranas sa iba't ibang panig ng mundo, kabilang ang Pilipinas. Kaya kung hindi raw ito agapan, mas malala pa ang maaring mangyari. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras. Muli nang binuksan ng MMDA ang posibilidad ng pagkakaroon ng mga babaeng driver ng bus. Marami na raw ang nag-a-apply. Isasabak muna sila sa training bago irekomenda sa mga kumpanya ng bus. Nakatutok si Cesar Apolinario. Bus driver ang tinaguriang hari ng kalsada, gustong patunayan ng 51 taong gulang na si Yolanda Blanco na kaya rin niyang mag-reyna. Mismo si MMDA Chairman Francis Tolentino ang nagpatunay na qualified siya. Mahigit 3 taon din kasing naging family driver si Yolanda sa Dubai. Pag-uwi niya sa bansa noong 2008, napilitang mag-drive muli sa iba't ibang kumpanya dahil byuda na. Ni minsan, hindi raw siya nakabangga. Ako ang palaging nababanggaan, nagagasgasan. Kung kailangan nandiyan dyan pa rin yung sa pagmamaneho ko, attention ko sa pagmamaneho ko, which is para safe yun sa mga pasahero. Naniniwala ang MMDA dapat bigyan ng pagkakataon ng babaeng magmaneho ng bus. Mas maingat daw ang babae kung pagbabatayan ng dami ng bilang ng aksidente sa kalsada sa bansa. Lumabas din daw sa pag-aaral na mas agresibo ang lalaking magmaneho kaysa sa babae. Marami na rin pong nagpapadala ng resume. Maraming dumadaan at nagtatanong. Ang kinakabahan ng iba, ang alinlangan nila ay hindi sila professional driver's license holders. Ang volunteer consultant ng MMDA na si Stefan Trinder na ilang araw na ring nag-aaral sa galaw ng mga motorista, nagsabing magiging maayos ang lansangan. Mas iwas traffic at aksidente daw kung mas maraming kalahi ni Eva ang hahawak ng manibela ng pampublikong sasakyan. Ladies tend to be more safety conscious in a lot of things, not only driving but in everyday life, and they tend to drive in a more defensive manner. Dahil seryoso ang MMDA sa panukala, kukumpletohin lang ang 30 babaeng aplikante saka isasabak sa training bago irekomenda sa mga bus company. Sa ngayon, daig nga ni Adan si Eva kung pag-uusapan ng paramihan ng PUV drivers. Pero darating daw ang panahong dadami ang kakumpetensya ni Adan dahil sa mga kabaro ni Eva na nais namang mag-reyna sa lansangan. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Oras. Nakisari sa masayang selebrasyon ng Pista ng Santo Niño ang mga kababayan natin sa iba't ibang probinsya. Kabilang dyan yung 58 bininyagan sa mismong pista ng Batang Puon. Yan ang tinutukan ni Joseph Morong. 58 bata at sanggol sa makilala North Cotabato ang bininyagan sa mismong pista ng Santo Niño. Karamihan sa mga magulang ng bininyagan, deboto ng Batang Hesukristo. Punong-puno ang loob ng simbahan dahil sa dami ng mga ninong at ninang. Sa Kalibo, Aklan, dumagundong ang malalakas at tambol sa daan habang umiindak ang mga taong nakilahok sa Ati-Atihan Festival. Nagpatalbugan ng bawat grupo sa kanilang costume at props. Ang ilan may pintas sa mukha at nagsuot ng tambo. May nag-alaahas din. Dinagsari ng GMA Kapuso Night sa Ati-Atihan Festival. Maraming turista rin ang dumagsa sa Sinulog Festival sa Kabankalan, Negros Occidental. Ang ilang mananayaw, balot ng uling ang katawan. Sa gitna ng mga grupong nagtagisan sa street dance, hindi mawawala ang mga puon ng Santo Niño na siyang binibigyang pugay sa mahalagang okasyon. Tampok naman sa Maasin Southern Leyte ang Sakay-Sakay Festival bilang pagpupugay sa Santo Niño. Nagpuntahan sa pier ang mga tao upang saksihan ang nagagandahang pagoda. May higit 30 bangka ang nakilahok sa parada. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Kamusta kayo mga kapuso? I'm sure may excite kayo sa mga baon kong chika today. Rochelle Pangilinan, inspirado sa kanyang fitness training para sa gagampanang kontrabida role. At si Jobel Salvador, may ibinunyag tungkol sa anak nila ni Robin Padilla. Abangan yan at iba mga chika maya-maya lang. Salamat, Pia. Humarap na sa pulisya ang suspect sa pagdukot sa isang bata nitong bago magpasko. Hindi raw niya kinidnap ang bata. Pero ang ina ng biktima, hindi kumbinsido. Nakatutok si Micaela Papa. Exclusive.
Nabahala raw si Gina May Nicart nang mapanood sa 24 oras noong January 3 ang balita tungkol sa kanya. Sa ulat kong yon, si Nicart ang itinuro ng kanyang kaibigan na dumukot sa anak niyang si Peter, di tunay na pangalan. Pero ibang sinasabi ni Nicart. Nasa Divisoria raw silang magkaibigan noong December 23 nang mawala raw ang 3 taong gulang na bata. Bago po kami naghiwalay nung mother, sabi ko po sa kanya na magpa-photocopy siya ng mga picture ng bata, tapos yung number niya doon, tapos sabi ko kung magpa-media ka. Pero hindi raw totoo na pinagtataguan niya ang pamilya ni Peter. December 24, nagbakasyon daw siya sa Marinduque kasama ang ilang kaibigan. Sa Marinduque po kasi, hindi po doon yung lagi may signal. Mula na makabalik noong January 5, kaliwat kanan na raw ang katok ni Nicart sa mga presinto upang magpaliwanag. Naiugnay daw siya sa tanggapan ng DSWD Manila District 2 nitong January 14 lamang. Mula na makabalik sa Maynila, hindi pa raw nakakausap ni Nicart ang amain. Pinabulaanan nito ang paratang na humingi ang kanyang amain ng pera sa ina ni Peter. Sabi daw po nung mother, baka daw po hindi ako nakakabalik kasi wala daw po akong pamasahe pa uwi. So sila po yung nag-offer ng pera. Natagpuan si Peter noong January 3 sa tulong ng DSWD. Pero ang ina ni Peter, kumbinsido pa rin si Nicart ang tumangay sa anak niya. Hindi raw niya mapapatawad ang dating kaibigan sa perwisyong dinulot nito. Pag gabi, umiiyak siya. Sumisigaw na ayaw ko dito, uwi na ako sa bahay namin, gano'n. So kapag tinatanong po siya, saan ka nagpunta? Sa bahay. Sino kasama mo? Mama daw. Yung sabi niya. Tapos pinapakita ko po yung picture ng babae. Mama daw po niya. Nasa piskal na ang kasong kidnapping na isinampa laban kay Nicart. Handa naman daw siyang ipaglaban ng sarili sa preliminary investigation sa January 27. Paalala ng pulisya, kailangan maging alerto para iwas kidnapping. Yung mga suspicious vehicle, naka-switch on yung makina, tapos yung mga tao sa loob ng vehicle, hindi nagbababaan, usually heavily tinted yung vehicle. Sa mga crowded places, it is very important na yung ating mga anak ay accompanied by a guardian. Mainam ding tawagan ng police hotline na 117 kung may kahina-hinalang tao sa inyong lugar. Micaela Papa, nakatutok, 24 oras. Susunod! Exclusive! Ang resulta ng medico-legal sa tinderang ginahasa umano ng pulis, lumabas na. Exclusive uli. Aktual na pagnanakaw sa isang computer school. Huling-huli sa kamera. Lalaki sa bansang Egypt, sinilaban ang sarili bilang protesta. At baha sa ilang lugar sa Palawan, umabot hanggang bubong. Tutok lang dito sa 24 oras. Sa kagandang loob po ng GMA Traffic System, yan ho ang kalagayan ng trapiko sa harap ng Mega Q-Mart sa Kamuning. Yung pong pulang mga ilaw na sasakyan, yan po ay mga papuntang Cubao, Ortigas, Makati. Kita po naman natin, Banayad, okay naman. Sa kabilang dako po naman, yung mga puting ilaw, yan po naman ay mga papuntang East Avenue, Quezon Avenue, Muñoz, hanggang Balintawak. Ganon din po, Banayad, ang takbo ng trapiko sa araw na ito ng Martes.